What's up mga kainday? And good morning. Have a nice trip. Safe travel sa inyo. Well, for today's video, for today's vlog, ay may sasagutin naman tayong comment sa comment section. Anong masasabi mo naman at Inday sa mga taong kinikwenta yung utang na loob? Utang na loob, mga kainday. Yun yung, ano ba, yung wala nang maibigay tayo sa kanila. Tapos sila, akala nila mayroon silang naiambag sa atin. Tapos sabihin nila, nung panagkapanahunan mo, may naitulong ako sa'yo. Tapos ngayon, nung nangangailangan ako, wala ka man lang maitulong. Sana hindi na lang kita tinulungan nung panahon na yun, nangangailangan ka. Diba may mga taong gano'n na akala nila mabait na sila dati. Tapos pagdating ng panahon na ngayon, alam naman nila na wala kang maibigay na sa kanila. Ikwekwentahin pa rin nila yung mga dati nang ginagawa nila. Anong tawag nyo dun, mga kainday? Mabait ba yun? Yung kabaitan ng isang tao, nasasagad yun eh. Dalawang klase lang yun eh. Mabait sila sa'yo kasi may kailangan sila. Or mabait sila sa'yo dahil sincere sila na makakasama ka, komportable sila na makakasama ka, na wala silang hinihiling kapalit. Tumutulong sila sa'yo kasi nangangailangan ka ng tulong. Tumutulong sila sa'yo kasi sila yung meron, ikaw yung wala. So tayong meron tayo, sila yung wala. Syempre tutulong tayo sa kanila. Pero meron tayo, pag pag wala naman, bakit ka pa kailangan tutulong? Ikaw sa sarili mo, kailangan mo din naman ng tulong, di ba? Meron din naman yung mga tao na halos wala ka nang maitulong, sa sarili mo, pero tumutulong ka pa rin sa iba. Pero ang resulta nun, ikaw pa yung masama. Di ba? Ikaw na nga yung tumulong, parang sa kanila kulang pa yun. Dahil nga may naitulong sila sa'yo, na konting bagay lang naman, hindi mo masabing, well, sa panahon natin ngayon, konting maitulong lang sa'yo, malaking bagay na yun. Sasabihin na yun sa'yo, may naitulong naman ako sa'yo dati, bakit ngayon ganyan ka na? Bakit hindi ka man lang makatulong sa akin? Di ba? Hindi nila na-realize na syempre yung pagtulong nila sa atin, nasa utak natin yun, na balang araw makakatulong din ako sa'yo, makakatulong din ako sa kanya. So sa pagkakaroon, may maitulong ka man pero hindi buo. Kasi nga pati sarili mo, hindi mo mabuong tulungan yung sarili mo. Kaya sinasabi nila, ako tumulong ako sa'yo dati. Bakit ngayon? Ito lang yung hinihingi ko. Kunti lang yung ibigay mo. Ito naman din namang tumutulong. Akala kasi nila, dahil tinulungan kanila, yung tulong na ibinigay nila sa'yo, akala nila maibibigay mo din yun sa kanila. Hindi nila alam na syempre nasa utak mo tutulong din ako balang araw. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, kung about naman sa pera, marami tayong paggagastusan eh. Kung makakahingi sila, akala mo naman bangko kayo, wagas sila makahingi. Kung sa mga utang na loob naman, yung tumulong sila sa'yo, tapos hindi nila alam na nakatulong ka na sa kanila, na ibigay mo na yung tulong na gusto nila. Ang gusto kasi nila, sagad-sagarin ka nila eh. Yung pinipiga ka, porket nakatulong sila, or porket nakatulong tayo sa kanila. Ano na sila yung, anong tawag doon? Yung, ano ba sa Tagalog nung ano, yung gusto nila na ubusin ka ba? Gusto nila sila sa kanila nilang lahat. Well, alam niyo mga kainday, ang hirap lang kasi sa ating mga Pinoy. Kahit nakatulong na tayo sa kanila, gusto pa nila, sasagarin tayo, uubusin tayo. Kung anong meron sa atin, gusto din meron sila. Well, ganyan tayo mga Pinoy eh. Kung ano yung nakikita natin sa iba, gugustuhin din natin. Yung tawag nun, inggit. Siyempre lahat tayo maiinggit. Kasi bakit siya meron? Bakit ako hindi ako makakabili nito? Yung alam yung mga kainday, kaya sila nagkakaroon kasi nagtiyaga sila eh. Nagtiyaga sila na makuha nila yung bagay na yun. Tapos tayo naman, gusto natin makuha yung bagay na yung pag-iipunan natin. Hindi natin, porket gusto natin yun eh, haghahanap na tayo ng tao na masasabi na, uy, meron kasi akong bibilihin, ganito ganyan. Tapos pagdating ng singilan eh, nag-aaway-away na kasi, may naitulong naman ako sa'yo dati ah, quits na lang tayo. Alam niyo mga kainday, yun ang mahirap sa ating mga Pinoy. May maitutulong na tayo o hindi, o wala. Masama na tayo. Makakatulong na tayo konti, masama na tayo. Makakatulong tayo ng madami, masama na tayo. Sabihin pa, ito lang yung maibigay mo. Di ba? Maraming taong ganun, na, ano ba yan? Dati, nagbibigay ako sa kanya, tapos ngayon ako lang nangangailangan. Hindi niya ako pagbibigyan. Mga kainday, intindihin nyo din yung sitwasyon ng tao. Intindihin nyo din sila kung anong pinagagamitan nila sa pera nila. Example, sa pera. Ano yung
paggagamitan nila sa, marami tayong expenses kasi sa ngayon eh. Lalo lang, ang mahal na ng bilihin eh. So, balang araw, yung tinulungan mo, matutulungan ka rin yan. Hindi lang siguro sapat para sa'yo ngayon, pero alam mo, yung natulong mo, wag mo nang kwentahin kasi yun. Kasi kung totoo kang tao na tumulong ka sa kapwa mo, hindi mo na kailangan, tutulungan siguro ako nito kasi tinulungan ko yan dati eh. Alam mo mga kainday, ang mahirap lang sa atin, doon tayo mahilig sa kwentahan eh. Doon tayo mahilig sa kwentahan. Kasi kung totoong tao tayo, kung totoong mabait talaga tayo, tutulong tayo sa tao na nangangailangan na hindi na natin kailangan ng kapalit. Alam ni Lord yun eh. Alam ni Lord na tumulong ka. So syempre yung tinutulungan mo, nag-iisip din yun kung paano siya magbalik ng tulong sa'yo. Hindi nga lang ngayon. Darating yung panahon na tutulungan ka niya balang araw. Hindi naman sa lahat ng panahon eh, nakakaangat ka eh. Yung gulong nga eh, no, di ba? Alam niyo yung gulong. Gulong ng palad. So hindi lahat ng panahon nasa taas ka. Hindi naman din lahat ng panahon wala kang problema. Lahat tayo may problema. Alam mo, Inday, balang araw makakatulong din yung tumulong sa'yo. I mean, makakatulong din yung tinulungan mo yung dati. Huwag mo lang kasing kwentahin na, ano ba yan, tinutulungan ko to, tapos ngayon, ako nang kailangan, hindi ako tinutulungan. Ganun. Kasi may mga tao kasi na, tinulungan mo na nga, abusado pa. Diba? Meron din mga tao na tinulungan mo na, naghahanap yan sila ng paraan para maibalik yung tulong na binibigay mo. Maraming klaseng ganun, mga kainday. So, hindi naman kasi lahat ng tao, kagaya na iniisip mo, na tinulungan mo, agad-agad tutulungan ka. Meron din ganun na, tinulungan ako nito, kailangan ko din na ibalik yung tulong ko sa kanila in a kind way. Kasi hindi naman lahat ng tao kasi kagaya ng iniisip natin, na porket natulungan na natin sila, magbabak tulong sila sa atin. Balang araw, yung tinulungan mo, tutulungan ka rin. Balang araw, huwag mo lang siyang husgahan agad. Kasi lahat naman tayong Pinoy, mga tao, all around the world, all people, merong kindness, kahit konti. Merong kindness talaga. Well, hindi mawawala sa atin yun, yung kabaitan. So kaya ka tumulong kasi mabait ka. Huwag mo naman ding, tinulungan ko to, tapos ganyan. Hindi naman ako tutulungan nito. Kainday, hayaan mo, yung tinulungan mo, huwag mo na lang siyang, basta nakakatulong ka sa kapwa mo, feel free na yun sa puso mo. Mabait ka na. At as in na, huwag ka lang reklamador. At tumulong ka na, tapos tinulungan ko to, tapos ganito. Lahat naman tayo nagrereklamo. Meron tayong pagrereklamo sa sarili natin na nakakatulong na nga tayo, tapos sila naman yun, abusado. Iba-iba kasi yung ugali ng Pinoy talaga eh, ng tao. Hindi kasing ugali natin, hindi kasing ugali mo na nakakatulong ka sa kanya. Merong mga ibang tao na, ang sama din ng ugali, tinulungan mo na nga, gusto pa, sagarin pa yung tulong na ibibigay mo. Diba? Ito lang yung binigay mo, diba? Ganun yun eh. Ganun yung mga taong ibang isip. Sabihin pa sa'yo, ito lang yung maitulong mo. At least, kainday, natulungan ka sa pagkakataon na walang-wala ka. So ngayon, ikaw naman yung meron. So tutulong ka din sa mga taong walang-wala. Diba? So wag na nating isipin na kwentahin pa natin yung naitulong natin. Kasi tayo mga Pinoy, doon tayo mahilig sa kwentahan. Hindi lang naman Pinoy eh. Ibang lahi din. Ibang country din. Kaya ganun yung sitwasyon na ang daming maritisan, ang daming chismis, na siya, ganito, ganyan. Kayo naman, nakainday. Kung nakakatulong kayo, huwag nyo namang ano tawag nun? Ipagdaldalan sa iba. Kasi, yung tao na tinulungan nyo, balang araw matutulungan din kayo nun. Huwag nyo siraan. Huwag nyo siraan sa iba. Pero, ewan ko, Pinoy, ganun eh. Kaya dun, nagkakagulo-gulo na yung, daming away. Dahil lang sa utang na loob. Langya ka, kapal na mukha mo. Tinulungan kita dati, tapos ganito, ganyan ang gagawin mo sa akin. Merong ganun eh. Tinulungan mo na nga, ikaw pa yung maging masama. Tumulong na nga din sa'yo, ikaw na din yung masama. Diba? Iba-ibang klase talaga yun. Kaya sa mga kainday dyan, alam nyo, gawin natin yung, kung mabait tayo, kung nandun yung kindness natin sa puso natin, huwag na natin kwentahin yung naitulong natin sa kanila. Kasi, doon tayo magpo-focus na, tinulungan ko siya. Baka sa susunod, kung hindi man niya ako maitulungan ngayon, baka sa susunod, matutulungan na din niya ako, diba? Pag kailangan na. Diba? So sa ngayon, mga kainday, yung mga tinulungan nyo, huwag nyo munang asahan na babalik-balikan kayo. Kasi, may times na gipit din sila, or may times na lugmok din sila. So,
So, wag natin silang palugmukin palalo. Kailangan din natin ng pampalakas ng loob sa kanila para lumakas yung loob nila. May kaibigan pala akong ganito na nakatulong na sa akin, tapos hindi ako iniwan kahit gaano pa siya kalugmok, gaano pa siya kahirap sa buhay. Kailangan nating hindi lang tulong na pinansyal yung ating gagawin sa kanya, physical din. Yung nandiyan ka para sa kanya kasi ikaw yung meron eh. Ikaw yung nakakaangat sa kanya. So ikaw naman, dahil yung halimbawa yung kaibigan mo na nalugmok na, tulungan mo siya financially kung meron, or physically, emotionally. Bigyan mo siya ng help para hindi aabot sa punto na wala na, ano na siya, matuliling na yung utak niya, baka nang mabuang na siya, kakaisip kung anong gagawin. Kailangan sa isang friendship din, nandun yung advice na magiging mabuti sa kanya. Nandun din yung comfort na andyan ka lang para sa kanya, na hindi mo siya iiwan. Kasi kadalasan sa mga tao ngayon, ang problema is emotional. Meron silang problema pero hindi nila sinasabi sa iba. Kasi natatakot sila, nahusgahan sila. So tayo naman, kapag alam natin na may problema siya, i-comfort natin sila. Huwag natin silang husgahan. Kung ano man yung napagdaanan nila ngayon, comfort natin sila, advisean natin sila ng tama. Huwag yung, kaya mo na yan. Ano mo na, strong ka naman eh. Alam natin na kaya niya yan, kaya kailangan din niya ng advice, ng comfort galing sa atin. Bigla-bigla na lang malulungkot siya, di ba? Kailangan natin silang i-comfort din. Hindi lang sa financial nandun yung physical, emotional, na para malaman nila na nandyan ka lang para sa kanya, na malalapitan mo siya, na meron siyang totoong kaibigan, na hindi huhusgahan kahit anumang kanyang pinagdaanan. Hugot yun diba? Meron siyang kaibigan na maaasahan, na masasabihan ng lahat ng kanyang problema. Diba? Hindi lang sa financial, mga kainday. Gawin din nating physical, na ang sarap sa feeling na pag may lumalapit sa'yo na, uy, anong gagawin ko? Ganito kasi nangyari, ganyan. Siyempre ikaw, huwag mo naman siyang advice na, kaya mo na yan. Strong ka eh. Hindi mo na kailangan ng pagsabihan, kaya mo na yan. Hindi. Alam mo mga kainday, kahit marami pa yan siyang pera, kahit sabihin mo na, sa isip mo, marami tong pera. So, hindi na natin kailangan advicean to. Uy, mga kainday, kahit marami siyang pera, kahit mayaman pa yan siya, kung gaano pa yan siya ka big time. Kapag, imposible naman, wala yan siya problema eh. Naghanap yan sila ng malalapitan. Yung magpapa-advise sila, consultation, kung anong gagawin na sa pera nila, charot. Kung anong gagawin na sa buhay nila. Kasi, hindi lahat ng tao mayaman na walang problema. Imposible. Naghanap yan sila ng comfort din. Kaya nag-travel din sila para yung mga stress nila mawawala. Pero pag balap nila, nandyan pa rin yung stress eh. Need din nila ng friend na maasahan, na masasabihan ng kanilang mga pinagdaanan. Baka ikaw yun, kapatid. Baka ikaw yun, kainday. Kasi sa mga mayayaman, hindi naman totoong pera lang yung nagpapasaya sa kanila eh. Kailangan din nila ng totoong kaibigan na maasahan, na mapagsasabihan ng kanilang sama ng loob. Yan sila. Tayo naman din mahihirap. Mahirap talaga eh. Tayo din naman yung mga simple lang yung buhay. Need din natin ng comfort. Kaya sinisipon na ako. So, tayo na hindi mo naman masasabi na wala kang problema, di ba? Dito sa alam mo, dito sa bukid, mga kainday, pag makita mo lang yung mga view at yung mga alaga mo, lahat ng problema mo mawawala siya. Pero temporary lang. Kasi pagbalik mo dun sa syudad, stress na naman, di ba? Pero pag pupunta ka sa lugar na mga ganito, yung parang ma-refresh yung utak mo. Kailangan ko pala ng katahimikan, di ba? Need mo ng katahimikan sa gulo ng mundo. Sa gulo ng mundo ngayon. So, need natin ng refreshment, unwind, ba? So, kainday, kung meron kang pinagdaanan ngayon, mag-pray ka lang kay Lord. Sabihin mo, Lord, alam ko, binigay mo sa akin tong problema na to. Dahil alam ko, kayang-kaya ko to. Lahat tayo mga kainday, meron tayong mga problema. Iba't iba nga lang. Pero ipag-pray mo lang yan. Maiibsan mo yan lang. Iiyak mo sa kanya lahat ng pinagdaanan mo. Hindi mo man lang masabi sa mga kaibigan mo, or meron kang mga gustong sabihin sa kanila na hindi mo kayang sabihin. Kapatid, kainday, pray mo lang yan kay God. Pagising mo, pray ka sa kanya na maging okay yung buong araw mo. Pag bago ka matulog, mag-pray ka din sa kanya na yung buong araw mo, na-survive mo yun, na walang nangyari sa'yo. Ganun tayo ka-love ni Lord. So, nakainday,
Ewan ko ba? Alam nyo, araw-araw, kahit man lang 2 times a day ka mag-pray, morning and then evening, bago matulog, ang ganda ng pakiramdam, kahit meron kang pinagdaanan. Basta, sabihin mo lang sa kanya sa taas. Maiibsan lahat yan. Hindi mo lang talaga, hindi mo pa yan maintindihan, pero gawin mo yun. Every morning, after matulog, lahat yun. Kung ano man yung nararamdaman mo, na gusto mong sabihin sa kanya, lahat, doon mo sabihin sa kanya. Kasi kung sabihin mo sa kaibigan mo, ano lang naman yung mai-advise ng kaibigan mo? Mag-advise yan siya, nasa utang mo, magdadalawa ka pang isip kung susundin mo siya o hindi. Doon ka kay Lord. Kay Lord ka magsabi. Lahat ng problema mo, hindi ka niya huhusgahan. Alam niyo mga kainday, minsan sa buhay, sasabihin natin, hindi ko na kaya. Ayoko na. Kaya nandyan ka lang sa sulok. Diyan ka lang sa sulok, nag-aabang kung anong mangyayari sa buhay mo. Pero mga kainday, kahit nandiyan ka sa sulok, mag-pray ka. Lord, ang sama ng loob ko talaga ngayon. Galit ako. Galit na galit ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam niyo mga kainday, si Lord lang nakakaalam kung anong mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-give up. Kasi hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Huwag kang mag-give up. I-give up ka ng ibang tao, huwag kang mag-give up kasi nandyan si Lord sa'yo. Nandyan si Lord. No matter what happened to you, Lord is always be there for you. Ganyan-ganyan pa ako sa kamay ko eh. Pero ang dumi. Pero mga kainday, alam nyo, kapag kasama mo si Lord talaga sa buong buhay mo, ang ganda ng refreshing yung utak mo. Mag-pray ka sa kanya, di ba? Ma-refresh yung utak mo. Parang, yung program, pag na-reset mo, nandyan man yung problema mo, hindi man yun mawawala. Always yan, di yan mawawala yung problema. Iba't iba nga lang. Masolve mo yung isa, meron na naman. Dahil nga alam ni Lord, na kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kasimple yung buhay mo, kahit gaano ka pa kahirap, pero pag si Lord na yung nandyan para sa'yo, mabubuhay ka, kainday. Mabubuhay kayo mga kapatid. Kung tutuusin nga lang eh. Kung pwede lang lahat ng tao eh, kasama si Lord sa buhay nila. Meron kasi mga tao ng sama ng ugali. Pero alam nyo, ipag-pray na lang natin sila. Ipag-pray na lang natin na maging okay ang buhay nila. Hindi lang tayo mag-pray sa sarili natin, mag-pray din tayo sa ibang tao. Kahit ipag-pray nila tayo na, malugmok ka na. May nagpipray sa'yo eh, hindi lang ikaw yung nagpipray kay Lord. May nagpipray sa'yo na ibang tao na, dalawang klase yun. Either na, pag-pray ka nila na marami ka pang blessings na darating sa buhay mo, pag-pray ka nila na babagsak ka. Ganun yun. So ikaw naman, kainday, just focus of what you have right now. Bumangon ka. Don't give up. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa isang bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Huwag mo sayangin yung buhay mo dahil sa mga taong wala namang maitutulong sa'yo. Bumangon ka. Gawin mo yung routine mo kasama si Lord sa buhay mo. Huwag mong hayaan na yung devil yung sasama sa'yo. Pag-pray mo lang yung buhay mo. Balang araw, aangat at aangat ka rin. Balang araw, maging okay din yung buhay mo. Ngayon, lugmok ka man, pero darating ang panahon na aangat ka rin. Marami mang taong huhusga sa'yo, pero si Lord hindi ka niya huhusgahan, mga kainday. Ganun lang yung gagawin natin sa buhay natin. Nandyan yung trials to be encountered. Binibigyan tayo ng problema ni Lord para harapin natin to, hindi tatakasan. So sa lahat ng mga problema dyan, pray mo lang yan. Don't focus sa mga negative vibes. Go, get up. Wake up. Be patient. Darating ang panahon na ikaw naman yung aangat. Darating yung panahon, hindi ka laging lugmok. Darating yung panahon, pagbibigyan ka ni Lord sa mga hinihiling mo. Hindi nga lang yan ngayon. Be patient. Sana, balang araw, masasabi mo sa sarili mo, Lord, thank you. Hindi dahil sa'yo hindi naging successful ako. Thank you dahil binigyan mo ko ng pagkakataong mabuhay muli. Thank you dahil nandyan ka para sa akin. Ganun yung gagawin natin mga kainday. Huwag mong sayangin yung buhay mo sa mga taong wala namang kakwenta-kwenta. Huwag mong sayangin yung buhay mo dahil lang sa isang konting problema. Give up. No, give up. Get up. Work hard. Pray hard. Yan yung buhay natin. Kaya nabubuhay tayo sa mundong. Kung gusto mo pang mabuhay, just pray.
Huwag mong hayaan yung buhay mo masasayang lang. Okay mga kainday? So, that's all for today. Thank you for watching on my video. Sana meron din natutunan sa mga sinasabi ko. And what a beautiful day. So, that's all for today. And be safe na lang sa inyo. Just pray. And good luck sa life. So, saranghe. Happy day. Another life. Another life. Sarangheyo.